Ay, Uy, ma'am. Renz, Good balita ko may open na position dito sa office baka gusto mong mag-apply para hindi ka naman na mag-janitor. Ma'am, kaya ba ako dyan makapasok? Naku, oo naman. Ano to? Tinutulungan mo tong hampas lupang janitor na to para mag-apply ng ibang posisyon dito? Hindi ka pa nag-iisip? Kaya nga janitor lang yan kasi walang pinag-aralan. Mahirap. Mahirap pa sa daga. Ma'am, grabe naman po kayong magsalita eh. Kahit janitor lang ako, marangal naman po yung trabaho ko. Kahit sabihin mong marangal yung trabaho mo, hindi mo pa rin mapapantayan yung mga posisyon namin dito. Ay, Eden, binabalita ko lang naman sa kanya kung gusto ba niya. Hindi pa naman confirm kung gogora ba siya Paano pa siya gugora? Wala kang pinag-aralan. Anong credentials may papakita niya? Kitang-kita ko po yung mga ginagawa niyo. Tingin ko po, kaya ko rin po yun, ma'am eh. Nakikita mo pero hindi mo alam paano i-operate. Tanga. Ano, yun yung pagmamalaki mo? Kung mag-a-apply ka man? Alam mo, kung ako sa'yo, intindihin mo na lang yung pagiging janitor dito. Maglinis ka. Hindi kung ano-anong inaatupag mo. Eden, hindi naman siguro kailangang may natapos yung posisyon na yun. Isa pa, masipag naman to si Renz. At saka kilala rin siya dito sa opisina natin na masipag, may abilidad din. Isa ka pa eh. Bobo ka rin. Paano ka ba nag-apply dito? Paano ka natanggap? Di ba dahil sa credentials? Ang laki-laking kumpanyan to. Kukuha sila ng janitor. Alam mo, nagkakampihan lang kayong dalawa. Kung ako sa inyo, intindihin nyo yung kanya-kanya yung trabaho. Hindi nagchichikahan kayo. Tingnan nyo, office hours ngayon, working hours. Anong ginagawa nyo? Nakatayo lang kayo dyan. Kapal ang mga mukha nyo, sinasahuran kayo dito, tapos nag-uusap lang kayo, nagchichikahan. Sige, ma'am, maglilinis na lang po ako. Yan ang dapat mong gawin. Hindi nakikipagtsikahan ka dito sa matabang to. Grabe naman yun. Renz, sige mamaya kita na lang tayo mamaya sa pantry. Kasi tutulungan na rin kita kung anong mga requirements para dun sa position na yun, Yvette, maraming salamat ha. Sige, tutuloy ko na muna yung ginagawa ko. Sige. Basta mamaya Oo. Yan ganito gagawin mo. Itatype mo lang yan dito. Tapos i-drag mo yan dito. Tapos isi-save mo na. Oh. Nakuha mo ba? Oo. Okay naman. Medyo matagal mo lang pala siyang ginawa, pero may mas madaling paraan kasi ngayon eh. Alam mo na ba yung tungkol sa AI? Hindi ako masyadong sanay dun Sige. Kasi manual mo siyang ginawa kanina. Kapag ka nilagyan natin ng AI yan, ipoprompt mo lang yung gusto mong ipagawa sa kanya. So, sabi mo kanina, idadrag. Ayan, ipaprompt natin sa AI, idadrag niya automatic. Ay, ang galing. Ang bilis naman nun. Paano mo yung ginawa? Di ba sa generation ngayon, masyado nang minamaximize yung paggamit ng AI. Kaya, dahil sa AI, mapapabilis yung trabaho. Naku, Renz, ang galing mo naman. Mukhang ako pa tuturuan mo Kaya kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang sa akin, tutulungan kita. Masyado na kasi akong gumagamit din ng AI ngayon. Kahit minsan, yung kapatid ko sa bahay, tinuturuan ko din. Naku, mukhang para sa'yo talaga yung position na meron na ino-offer dito sa office natin. Tuloy mo nang mag-apply. Tapos, i-recommend kita kay Sir Josh. Sige! Teka lang, ano narinig ko? Ay, Talagang ikaw tanga ka? Tutulungan mo yan para maka-apply dito? Ano bang alam yan? Wala nang alam. Tingnan mo, pinapagamit mo pa tong laptop ng company. Kapag yan, nasira, may pambayad ba to, Wala, kasi yung sweldo niya dito, kulang pa. uy, naku, Eden. Kung alam mo lang, napakagaling nito ni Renz. Ang dami niyang alam tungkol sa AI. Nagpapatawa ka ba? Huwag mo akong gawing bobo. Anong alam yan? Ang alam ko lang na gawin yan, humawak ng walis at saka daspan para pagsilbihan tayo dito para maglinis dito. Hindi yung ganito yung hinahawakan yan. Tugyot na nga. Feeling marunong pa. Tinulungan ko lang naman po si Yvette tungkol sa paggamit ng AI para mapabilis yung trabaho niya. Hindi mo pinabilis yung trabaho. Pinahirapan mo yung sarili mo. Kasi, feeling magaling ka, feeling matalino. Wala kang alam sa mga ganitong bagay. At ikaw naman, kanina pa kita hinahanap. Andito ka lang pala. Ano, tutorial? Pinapatawag tayo ni Boss Josh. Ay, sige. Puntahan na lang natin. Tinuturuan ko lang talaga sana siya, kaso ako yung naturuan. Tara na. Ikaw mag-aksay ng panahon dyan. Tara na. Uy, Renz, ako muna
Kanina ko pa kayo pinapatawag ha. Ba't ngayon lang kayo? Eh, paano ba naman, sir? Ito kasi matabang to. Tinuturuan ng laptop yung janitor natin. Eh, wala naman yung kwenta, di ba? Seryosohin nyo tong araw na to ha. Ng araw na to, dadating yung business partner ko. May nag-invest sa company natin. Bilang kayo yung top performers dito sa company, pagpipilian sa inyo kung sino yung mapopromote bilang general manager. Sir naman, kailangan pa bang mamili? Eh, wala namang ibang masipag dito, matalino, matyaga sa trabaho, maraming alam, kundi ako lang. So, kailangan, ako na lang din direkta mong kausapin. Bakit nandito pa tong isa? Pinakita ko na yung mga profiles nyo sa business partner ko. Siya magde-decision kung sino yung mapopromote sa inyo. Sir, alam mo, gaano ako magtrabaho, di ba? Gaano ako kagaling. Eh di sana kinausap mo na yon na ako na dapat ang piliin niya. Wala nang iba. Ayusin nyo na lang yung mga sarili nyo, ha? Mamaya, pupunta na yun dito. Sir, siya nga pala. Yung janitor po, gustong mag-apply dun sa open position na meron tayo ngayon. Baka pwede naman po maka-apply siya. Ayusin muna natin tong sitwasyon sa business partner ko. Saka natin pag-usapan yan. Sige po, sir. Naku sir, wag na kayo makinig dyan. Kung sino-sino na lang nire-recommend yan, eh wala namang mga silbi, walang pinag-aralan. Lalo na yung janitor na yon, baho-baho nga, tapos papa-applyin dito sa opisina natin. Wag na. Eden, huwag kang ganyan mamaya, ha? Ayos tayo makikipag-usap doon. O sige na, bumalik na kayo sa trabaho. Thank you po, sir. Uy, Renz, sinabi ko na pala kay Sir Josh na mag-a-apply ka. Eh, ayusin na natin yung resume mo, ha? Tapos ilagay natin doon na marunong ka sa AI. Nako, Yvette, maraming salamat sa tulong mo. Utang na loob ko pag nakapasok talaga ako dito. Nako, walang anuman. Ikaw wala kang kinatandaan. Talagang pinipilit mo yung sarili mo na mapasok yung hampas lupang janitor na yan? Tignan mo, tayo, nagtapos tayo ng kolehiyo, may degree tayo. Tapos tutulungan mo? Walang pinag-aralan? Ano ba natapos mo sa buhay, ha? Grade 1? O hindi ka talaga nakapag-aral? Grabe ka naman magsalita, Ma'am Eden. Eh, nakagraduate naman po ako ng high school. Eden, pagbigyan mo na. Eh, wala namang mawawala sa atin kung matutulungan natin siya, di ba? Alam mo, malaki yung mawawala sa atin. Kapag nakapasok yan dito, aaralin niya lahat, tapos nanakawan to company, malulugi yung company, eh di wala tayong trabaho, bobo. Tanga-tanga nito, hindi nag-iisip kung anong kapasidad ng mahirap na to. Alam mo naman, di ba? Kapag mahirap, mga oportunista. Sandali lang ha. Medyo sumusobra na po yata kayo eh. Kasi okay lang naman sa akin na lait-laitin nyo ako, pero wag nyo nang idamay si Yvette, sasabihan nyo pa siyang bobo, eh, katrabaho nyo yan. Eh, paano hindi ko idadamay? Ha? Kasi pareha lang kayo ng utak. Nakapag-aral naman sana to, pero hindi ginagamit eh. Kaya talaga wala kayong pinagkaiba. Mamaya nga pala, mapopromote na ako bilang general manager. Kaya humanda kayo. Kasi, kayong dalawa, sabay ko nang sisibakin. Nang hindi ko na kayo makita. Ayusin ang trabaho mo! Ikaw din! Nagtatanga-tanga ha? Alam mo, Yvette, huwag mo na pansinin yun. Mas naniniwala ako sa kakayanan mo. Tsaka, bukod sa masipag ka, mabuting tao ka pa. Tuloy mo lang yan ha, kasi diyan ka aangat. Naniniwala ako, mapopromote ka din. Ako, salamat rin sa nakikita mo rin yung, na-appreciate mo rin yung effort ko dito sa company na to. Sige na, mauna na ako ha. Basta yung resume mo, aayusin ko na lang ha. Sige, ingat ka dyan. Salamat. Ayusin nyo yung mga sarili nyo padating na investor, ha? Sir, hindi nyo na kailangang pagsabihan ako na ganyan. Ito pagsabihan mo. Pero, dapat nga wala na yan dito eh. Dapat ako lang para makausap ko na ng diretsyahan yung investor. Kasi alam mo, ako yun na yung magiging general manager. Kailangan na namin magplano ng mga bagong sistema sa company para mapaundan to agad. Eh, alam niyo naman, gano'n ako gagaling. Tapos ka na? Ito na siya. Sir Layog, Sir Kilatan. gandang araw po. Magandang araw. Bali, sir, ito po yung top performers ng company. Teka lang, Mr. Josh. Siya yung sinasabi mong investor? Yes. Baka nagkakamali ka. Baka pinagpapanggap mo lang na investor para... Ano ba plano mo? Hindi yan investor eh. Janitor yan dito. Anong sinasabi mo? Sir naman, sa bagay, hindi mo naman alam sino mga taong naglilinis dito kasi kami lang nakakakita. Janitor yan. Ano
investor? Mr. Kilatan, baka naguguluhan ka sa nangyayari kasi gusto ko, bago ako mag-invest dito sa company mo, gusto ko muna makita yung mga tao mo, kung paano yung pamamalakad ko dito. Kaya nagpanggap ako bilang janitor. So, 1 linggo ako nagpanggap na janitor, tapos hindi nga ako nagkamali. Ang dami kong natuklasan at saka ang dami kong na-experience sa 2 yan. Wait nga lang. Alam mo ikaw, gawa-gawa ka ng kwento eh. Pwede ba? Sabihin mo sa kanya, janitor ka dito. Hindi ka dito hinard para maging opisyalis ng company to. Hindi ikaw ang investor. Ayaw mo pa rin maniwala? Mr. Kilatan, akin na nga yung mga papeles na kailangan kong Ito po, pirmahan. sir. Ayan. I-check mo lahat yan. Naku sir, pasensya na po sa nangyari ha. Sana hindi po to makaapekto sa pag-i-invest niyo sa company. Yun nga eh. Mr. Kilatan, sa totoo lang, nakapag-isip-isip ako na sana hindi ko na lang sana itutuloy yung investment ko dito sa company mo. Dahil dito kay Miss Eden na pagtatrato niyang napakasama sa akin. Pero, kinikilala kita bilang isang mabuting kaibigan kaya hindi yun maaapektuhan yung desisyon ko na ipagpatuloy yung investment ko sa company mo. Teka lang, Sir Josh. Sir, baka naman to gawang rekto to. Pero kung totoo man to, pasensya na, sorry na. Kailangan ako yung maging general manager dito. Ang laki ng naambag ko dito sa company to. Tapos, iba yung pipiliin mo? Mr. Kilatan, nasa sayo yung desisyon mo pala. Kung gusto mong ituloy ko yung investment ko sa company mo, kailangan ang gawin mong general manager, si Yvette. Ako po? Oo, si Yvette. Kasi si Yvette, nakitaan ko siya ng kabutihang loob. At saka, napakabuting tao niya. Lahat gusto niyang tulungan, tsaka masipag. Lahat gusto niyang matutunan. Wait lang. Hindi yan totoo. Ako ang magaling dito. Ha? Hindi sukatan yung pagiging may magandang loob yan. Sa company, ang hinahanap, yung skills. Okay? Sir, pasensya na po talaga. Ganito na lang po sir, effective immediately. Yvette, ikaw na yung general manager. At ikaw, Eden, tanggal ka na. Teka lang, parang matatanggal. Trabaho ko to. Pinaghirapan ko to, ilang taon na ako nagtatrabaho dito, tapos ganun lang, kadali. Pagpapatanggal niyo sa akin, hindi yun yung dahilan. Kaya pwede ba? I-promote niyo ako. Eden, alam kong magaling ka, ha? Pero aanin namin yung galing mo kung ganyan yung ugali mo. Muntik pa tayong mawala ng investor dahil sa pinaggagawa mo. Bakit kasalanan ko ba? Kasalanan ko ba na nagpanggap siyang janitor? Naku sir, pasensya na po talaga. Kung gusto nyo po, ipakaladkad ko pa to sa guard ngayon eh. Alam mo, Mr. Kilatan, tama yung desisyon mo. Tanggalin mo yung taong yan kasi yan yung sisira ng kumpanya mo. Kaya sige, alam mo, kung ako sa'yo, umalis ka na kasi ipakaladkad ka pa sa guard. Malis ka na. Sir, seryoso po ba kayo? Ako po yung gagawin yung manager, sir? Congratulations! Naku, Miss maraming Yvette. salamat po. Ay, Sir Josh, siya po pala yung sinasabi kong mag-a-apply sana sa inyo. Kaso mukhang naloko din ako ni sir. Paniwalang-paniwala akong janitor. Hindi niya naman kailangan mag-apply. Saka, deserve mo naman yung position mo. Isa ka sa top performers ng kumpanya. Gusto ko rin naman baguhin na yung kultura dito sa opisina natin. Masyado nang naging toxic. Magmula ngayon, babaguhin na natin yung management style. Sir, ulitin ko po, pasensya na po ulit. Mr. Kilatan, okay na ako. Wala na akong problema. Ang importante sa akin, masaya ako sa promotion mo, Miss Yvette. Galingan mo pa lalo, tsaka huwag ka magbabago ako. Instead, mas lalo mo pang galingan at maging mabuting tao ka. Wala pong problema, sir. Gagawin ko po lahat ng best ko. Mauuna na ako kasi may iba pa akong kailangan puntahan at sikasuhin. Sige po, sir. Nako, Sir Renz. Libre ka pa, ha? Nagabala ka pa, sir. Syempre naman, Yvette, kailangan natin i-celebrate. 1 taon ka ng general manager at saka simula nung naging general manager ka, nako, ang dami magaganda nangyari. Lahat ng sales nagsi-increase, nagsitaasan. Siyempre, ayoko namang mapahiya ka, Sir Renz. Ako yung narekomenda mong maging general manager. Ituloy mo lang. Hi, sir, ma'am. Welcome to POTG Restaurant. Teka, parang namumukhaan kita. Eden? Yes po, ako po to. Anong ginagawa mo dito? Dito ka na nagtatrabaho pala? Opo simula nung tinanggal niyo ako, wala na akong ibang trabaho na pang-opisina na na-applyan. Dito na lang po. Ganun ba? Okay naman yung trabaho mo. Marangal naman yan.
Kamusta ka naman ngayon? Mukhang madami ka naman yatang natutunan sa buhay simula nung nawalan ka ng trabaho sa kumpanya. Opo, totoo po yun. Sana po kung hindi ko yun ginawa sa inyo dati, naging mabuting tao ako kahit hindi ko alam na ikaw yung nagpanggap na janitor. Sana hindi ako humantong sa ganitong sitwasyon. Sana andun pa rin ako sa company nyo. Alam mo, tama ka eh. Mabuti, masarap sa pakiramdam na yung mga pagkakamali natin, natututo tayo doon. Tapos, hindi pa rin naman tayo natatapos lumaban sa buhay. May pag-asa pa rin naman, 'di ba? Ano masasabi mo, Yvette? Baka may gusto kang sabihin kay Eden. Yun na nga. Sana tuloy-tuloy na yung pagbabago mo. Wala namang problema kung nag-uumpisa ka na muna sa mababang posisyon. Malay mo, ma-promote ka dyan sa pinagtatrabahuan mo ngayon. Sana nga po matagal na rin po ako dito. Pero baka hindi po posible yun. Gawa ng alam nila kung ano ako dati. Hindi, Yvette, ganito na lang gawin mo. Total, sinabi mo sa akin nung nakaraan, nangangailangan ka ng tao dun sa HR department, 'di ba? Si Miss Eden, magaling ka naman talaga, matalino. Tsaka, bakit di mo na lang siya bigyan ulit ng pagkakataon? Malay mo, totoo sinasabi niya na nagbago na talaga siya. Ano, gusto mo ba? Kung seryoso po kayo, bakit po tatanggihan ko, di ba? Sige po. Gustong-gusto ko po yan. Sige, punta ka na lang ng office bukas. Dalhin mo na yung mga kailangan mong requirements, ha? Sige po, makakaasa po kayo, pupunta ako dun. Dahil po sa magandang trabaho na i-offer niyo sa akin, ililibre ko na po kayong dalawa. Ako pa ngayon malilibre nga. Hindi na ako na. Huwag na po, ako na po. Mas gaganahan pa ako magtrabaho ngayon. Gawa ng bibigyan niyo ako ng bagong trabaho. Sige na, sir. Tanggapin na natin para hindi naman masyadong mahihiya si Eden sa atin, no? Sige, congratulations, Miss Eden. Hahanap na kami ng table, libre yan, ha? Opo, makakaasa kayo. Sige.